So good morning mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your Albulario, Jojo Shemo TV. So mga kanukis, panibagong araw, panibagong content na naman tayo dito sa ating YouTube channel, Jojo Shemo TV. Kung sa palagay nyo naman mga kanukis, nagugustuhan nyo yung mga topic natin, yung mga videos na ina-upload natin, nakaka-relate kayo, nakakatulong. So give and take lang tayo mga kanukis. Gusto nyong mag-subscribe sa ating YouTube channel, click the notification bell icon, subscribe, select all mga kanukis. Yung bell button dyan, may select all para parati kang updated sa mga videong katulad nito. I-notify ka ni YouTube mga kanukis. So ngayon mga kanukis, yung topic natin, may nagtanong kasi, Boss Jo, paano yan pag hindi natin ma-range yung manok natin? Paano natin patitigasin or i-ehersisyo yung mga tuhod nila? Kasi like for example, sa subdivision ka, more than or less than 100 square meter lang yung area mo, wala ka talagang ranging area. So ganun mga kanukis, hindi naman talaga barrier yan. So kailangan lang talaga sa regular yung 3 ways 3 step of hardening natin. Yung 1 month papakawalan natin yung manok natin. Number 2, after 6 months i-harvest natin, tirahin natin sa step number 2 yung ilalagay natin sa square pins, or kung mayroon kayong flying pins, pwede din. And then the last is yung tinatawag nating cording. So may mga procedure dyan, tingnan nyo lang doon sa mga videos natin, may 3 step hardening program. So yung topic natin, kung wala ka naman noon, ito yon, itong video na to para sa iyo to. Kung wala ka noon, wala kang mga area talaga, and then hindi naman hadlang para masisira din yung tuhod ng mga manok nyo, hindi naman hadlang para bigyan natin sila ng healthy at saka mababa din natin sila sa lupa. So after intro mga kanukis, titirahin natin. Sundan nyo lang yung gagawin ko. Mainam to para sa mga walang lugar or maliliit yung lupa, nasa mga subdivision, nagbo-board lang sa eskinita. Oh yeah, hindi hadlang mga kanukis. Yan yung tinatawag nating mindset. Okay mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. So titirahin na natin yung promise natin. Ito para to sa hindi talaga wala talagang lugar sa kuan. So at least man lang mababa natin sa lupa yung mga manok natin. Oh yeah. So itong mga ibababa ko sa lupa mga kanukis, binibinta kasi natin to. So kaya hindi ko talaga pinapakawalan para pag ma-ship natin, they are healthy. But ilalagay pa rin natin sila sa tamang procedure. Binababa ko to sa lupa talaga. Okay, ayun na. Ayun o. So yung unang gagawin natin mga kanukis, maghanap tayo ng walis. So wawalisan natin yung lalagyan natin ng limber. Yan. Ang kailangan lang natin, space at saka limber. Yan. So yan, wawalisin natin yung mga bato dito sa space. Yan. Walisan natin yung mga bato kasi pag first time mo pinakawalan yung manok, talagang kakain ng bato yan. So baka hindi matutunawan. So kailangan ganyan siya kakinis. Puro lupa lang, 'di ba? So ngayon, after that, isusunod natin yung limber. So nakaplastar na yung limber natin mga kanukis, isusunod natin yung manok.
So malinis na yan, malinis na yan, wala nang bato. At saka may limber na tayo doon sa mainit na area. And then yung sisiw, yung mga sisiw na yan, yan yung ilalagay natin doon. Di ko yan talaga pinapakawalan kasi for commercial yan siya. So pang rehoming yan. So kawawa naman kung magkasakit. So kailangan hindi din hadlang na kasi di natin ma-rinse, kawawa din yung kuhan yan, makakuha. So malaki yung tuhod. So para di lalaki yung tuhod, so ililipat natin sila doon. Natin. So ayan mga kanukis, sa ilalim ng sikat ng araw, ayan na sila mga kanukis. So nasitapan na natin ng bubong at saka inuman ng tubig, automatic drinker yan. So ayan na sila, nagdadas batting na, and then hingal na hingal. So ibig sabihin ang nai-ehersisyo dito is yung paa nila sa kakaykay, and then iba talaga yung makaapak sila ng lupa kaysa sa tinatawag nating screen lang. Kaya nalulumpo sila dito, they cannot exercise, di nila burn yung fats at saka calories na kinakain nila, kaya pumupunta yan sa tuhod, kaya nangihina. At dito na-ehersisyo sila, nagkakaykay, pakpak, naiinitan sila. All the benefits na bigay ng sikat ng araw makukuha nila dito, and then yung mga natural minerals doon sa lupa makakain nila, and then hindi sila magiging flat-footed because real lupa yung tinutungtungan nila, yan o. So di ba? So at the same time, kaya hindi sila nagiging flat-footed, makakain man sila ng marami. So nako-convert nila into energy. Hindi pag hindi kasi nila nako-convert into energy diyan, mako-convert yan into excess protein, masisira yung kidney at saka malalaki yung tuhod, magkakaroon ng gout yung manok. O ikutan natin. Yan, ganyan lang. So napakaganda nila. So mas mainam to sa mga 1 month old at saka sa mga 1 month old up to, gagawin nyo to pag wala kayong area. Pero kung may area naman kayong katulad nito kalaki, i-rinse nyo na. Yan o, nagre-rinse man tayo. Mayroon din tayo dito. So actually di lang natin ni-rinse yan sa kadahilan ng may mga may-ari yan. Alam nyo naman tayo, commercial breeder tayo eh. So may mga may-ari yan. So matagal pa kukunin. Tinulungan na lang natin sila na hindi din masisira yung manok nila porket binili na. Mawawala na yung responsibility natin as a breeder. Nandun pa rin yan, inaalagaan pa rin natin yung manok nila, kasi pag lalaki ang tuhod niyan, wala talagang galaw yan. So yun o, yun. So kung wala sanang may-ari yan tulad nito, yan, naka-rinse na yan sa akin.
Pero ayaw ko kasing i-rinse yung mga reserve na nasisiyo kasi kawawa din yung mapagbintahan mo pag may baong sipon, may baon na kuraysa. So pagdating doon kawawa. Pag hindi lalong-lalo na hindi marunong magmanggamot, so mamamatay lang yan doon. So ibig sabihin pag legit breeder tayo, kumpleto yan. Kahit na nabayaran na or whatever, reserve na siya, pangangalagaan pa rin natin. So yun yung content natin mga kanukis. Kung problema nyo, wala kayong ranging area kasi maliit yung bahay ninyo, nangungupahan lang kayo sa subdivision or sa mga eskinita, bili lang kayo ng limber. Gawin nyo lang to at least twice o 3 beses sa isang week. So pwede din araw-arawin kung hindi naman kayo busy. Tapos lagay nyo dyan, dito yan nakakulong eh. So pagkatapos kumain alas 7, lagay nyo na doon. Sundin nyo lang yung procedure kanina. And then after before ka magpakain alas 5, lagay mo na doon na rin. So ganun lang, vice versa lang. After kumain, lagay mo dyan. O before ka magpakain, lagay mo muna dito, dito ka magpapakain. So ang ibig kong sabihin, vice versa, hipos-hipos system ka. So pagkahapon, balik mo sa kulungan. Oh yeah mga kanuki, sana nagustuhan nyo yung topic natin. At saka kung sino yung mga maliliit yung kuan dyan, para sa iyo talaga yung video. Ayan mga kanukis, pinapawisan din ako ng maraming singot mga kanukis. So pawis na pawis din tayo. So once again, this is your albularyo mga kanukis. Nakita nyo yung yard natin, malaki yung yard natin. Kaya ako, nagre-rinse talaga ako. Ginagamit ko talaga yung 3-step of hardening program. Puntahan nyo lang doon sa YouTube, dito sa YouTube natin, 3-step hardening program, which is pinapakawala natin 1 month old. Ina-harvest natin sila for 6 months old. Nilalagay natin sila sa step 2, yung mga ganon. Yan, step 2 yan. Yung mga nakikita yung mga limber dyan, kung may mga limber kayo, flying pins, yun yung step 2 hardening. Diyan natin patatabain, diyan natin huhubugin talaga sila. And then pag medyo tumapang na, lagay na natin sa step 3 hardening program, which is yung TP at saka yung tinatawag nating yung cording. So after the cording, conditioning na tawag doon. So ganun lang yung technique na sinare ko sa inyo kanina, para lang yon sa mga wala talagang lugar. Walang lugar na para mag-rinse sila ng manok nila. So hindi naman porket wala kang lugar, sisirain mo na lang yung manok mo, palalakihin mo na lang yung tuhod. So mahina yung reflex ng manok mo, mahina lahat kasi hindi nakapag-ehersisyo. So mindset tawag dyan. So para sa inyo itong mga bidyong to na to. So yo mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung video natin. Oh yeah! Cut the cameras. Oh! My life be like